Sa loob ng 8 taon, ibinigay ko ang lahat ng pawis at dugo ko para sa pangarap ng asawa ko. Binenta ko ang aming maliit na bahay, ang nga alahas na pamanapang aking yumaong ina, at pati na ang mapinakamamahal kong kagamitan sa talyer. Ang tanging hiling ko lang, ang sabay naming haharap sa aming kinabukasan matapos ang kanyang paghihirap sa pag-aral. Pero noong araw na hawak na niya ang kanyang lisensya bilang isang ganap na doktor, tinapon niya ako na parang basurang madumi. Sabi niya sa akin, Mariano, isang hama na mekaniko ka lang at ako ay isang iginagalang na doktor na. Hindi na tayo makapantay ngang tas sa buhay, nakakadiri ka. Ang sakit, hindi ba? 15 taon ng tapat na pagsasama, nauwi sa wala dahil lamang sa isang pirasong papel. Pero ang hindi niya alam, may inihanda akong sorpresa sa aming paharap sa korte. Noong ipinakita ko ang isang lihim na video bilang ebidensya, maging ang kagalang-galang na hukom ay hindi napigilang humalahak sa tawa. Habang ang asawa ko naman ay biglang nawalan ng malay sa sobrang hiya at gulat. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng aking masakit na karanasan at kung paano lumabas ang katotohanan sa harap ng batas. Maari niyo bang isulat sa comment section kung mula sa anong lungsod o probinsya kayo nanonood? Gusto ko sanang makita kung hanggang saan na nakarating ang kwentong ito. Gusto ko ring makiwan ng isang mahalagang paalala. Ang kwentong ito ay ibinabahagi namin upang magbigay ng alif at aral sa inyong lahat. Bagamat ang mga detalye ay sadyang ginawa para maging mas malinaw ang pagsasalaysay. Ang mensahe at aral na mapupulot ninyo rito ang siyang tunay na mahalaga at may halaga sa ating buhay. Ang pangalan ko ay Mariano. Sa edad na 58, kung titingnan mo ang aking makamay, makikita mo ang malamat at itim na duming langis na hindi na matanggal ng kahit anong sabon. Ang kamay na ito, ang saksi sa 15 taon ng aming pagsasama ni Lourdes bilang mag-asawa. Sa loob ng mahabang panahon na iyon, inisip ko na ang aming pagmamahalan ay parang isang makinang matatag, walang sira at laging maasahan. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay nagsimula 8 taon na ang nakararaan noong nagpasya si Lourdes na tuparin ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Hindi biro ang pangarap na iyon. Alam ko bilang isang hamak na mekaniko sa talyer na ang pag-aral ng medisina ay para lamang sa mayayaman, ngunit mahal ko ang asawa ko. Gusto kong makita siyang matagumpay. Kaya naman, kinausap ko siya at sinabing, Lourdes, huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang bahala. Gagawin ko ang lahat. At ginawa ko nga ang lahat. Sa loob ng 8 taon, ang buhay ko ay umikot lamang sa pagtatrabaho at pag-ipon upang mabayaran ang kanyang matrikula na nakakahalaga ng 250,000 piso bawat semestre. Kailangan kong gumawa ng masakit na desisyon. Ibinenta ko ang maliit naming bahay sa probinsya. Higit sa lahat, ibinenta ko ang lupang pamanapang ng aking maninuno. Ang lupang iyon ang tanging alaala ko sa aking mga magulang, ngunit para sa pangarap ni Lourdes, handa akong isakripisyo ang lahat. Pakiramdam ko noon, ang bawat pirasong lupang nawala sa akin ay katumbas ng isang hakbang niya patungo sa pagiging doktor. Nagtrabaho akong lakpas sa oras sa talyer. Mula alas 6 ng umaga hanggang hating gabi, nakabaon ang katawan ko sa ilalim ng sira-sirang sasakyan, ang amoy ng gasolina at krudo ang naging pabango ko araw-araw. At dahil kailangang makatipid, natuto akong magtiis sa pagkain. Habang si Lourdes ay kumakain sa labas kasama ang kanyang makaklase para sa kanilang group study, ako naman ay kontento na sa sardinas. Madalas, instant noodles na lang ang hapunan ko sa loob ng talyer. Minsan, kapag sobrang pagod na ako at nananakit ang aking likod, titingnan ko lang ang litrato ni Lourdes sa aking lumang pitaka. Iisipin ko, Mariano, kaunting tiis na lang. Magiging doktor na ang asawa mo. Giginhawa rin ang buhay natin. Inisip ko na ang 4 na milyong piso na naubos ko sa loob ng 8 taon ay hindi gastos, kundi puhunan para sa aming masayang kinabukasan. 4 na milyong piso, iyan ang kabuuan ng lahat ng aking pinahirapan, kabilang ang mga loan sa bangko na hanggang ngayon ay binabayaran ko pa rin. Naniniwala ako sa konsepto ng utang na loob. Inisip ko na dahil ibinigay ko ang lahat para sa kanya,
Hinding-hindi niya ako pababayaan. Pero ang 15 taon ng katapatan at 8 taon ng matinding sakripisyo ay tila walang halaga sa kanya. Hindi ko akalain na ang asawang pinaksilbihan ko ang buong puso ay siyang magiging mitsa nga aking pagkasira. Ang aking pawis, ang aking pagod, at ang dugo na dumanak sa aking masugat sa pagtatrabaho ay binalewala niya lang nang makuha na niya ang kanyang titulo. Doon ko natutunan na ang katapatan ay hindi palaging sinusuklian ng katapatan din. 5:30 pa lamang ng umaga. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa aming maliit na bintana sa aming inupahang kwarto sa Maynila. Ito na ang araw na hinihintay ko. Ito na ang araw na ipinakdasal ko sa loob ng 8 mahabang taon. Ang araw ng pagtatapos ni Lourdes sa pagiging doktor. Bumangon ako nang may kakaibang kaba at excitement sa aking dibdib. Pakiramdam ko ako ang gaga-graduate. Sa loob ng 8 taon ng pagtitiis, sa loob ng 8 taon ng pagkuskos ng grasa sa ilalim ng masasakyan, sa wakas, makikita ko na ang bunga ng lahat ng aking sakripisyo. Tiningnan ko si Lourdes na natutulog pa. Napakaganda niya. Sa isip ko, sinabi ko, Mariano, nagtagumpay ka. Napagtapos mo ang asawa mo. Tumayo ako at kinuha ang aking tanging maayos na damit. Isang lumang Amerikana na kulay asul. Ito ang suot ko sa bawat mahahalagang okasyon namin sa loob ng huling 5 taon. Hinaplos ko ang tela nito. Sa bahaging siko, ramdam ko na ang nipis ng tela. Sorna-sorna ito. Halos maaninag na ang ilalim. Pero ito lang ang kaya ko. Lahat ng sobrang pera, bawat pisong kinita ko sa talyer, ay napunta sa matrikula ni Lourdes. 46,000 piso bawat taon. 368,000 piso sa kabuuan para sa 8 taon. Hindi ko iyon pinanghinayangan. Inisip ko na ang bawat butas sa aking siko ay tanda ng aking pagmamahal. Habang maingat kong pinaplansa ang Amerikana, naalala ko ang mga gabing puyat si Lourdes sa pag-aral. Ako naman, puyat din sa pag-ayos ng makina para lang may maibigay na baon sa kanya kinabukasan. Nagising si Lourdes. Lumabas siya mula sa banyo at halos hindi ko siya nakilala. Napakakinang niya. Ang kanyang toga ay maayos na nakalapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos. Ang ganda mo, Lourdes, sabi ko sa kanya. Sobrang proud ako sa iyo, ngunit imbes na yakap o matamis na ngiti, isang tipit na salamat lang ang nakuha ko. Ang kanyang mata ay parang may ibang tinitignan, parang hindi niya ako nakikita. Inisip ko na lang, baka nervyos lang ito. Normal lang naman nakabahan bago ang malaking seremonya. Naglakad kami patungo sa sasakyan, ramdam ko ang malaking pagkakaiba namin. Siya, mukhang isang kagalang-galang na doktor. Ako, kahit nakasuot ng Amerikana, ay bakas pa rin ang pagiging mekaniko. Ang aking makuko ay may maitim na mansa ng langis na ayaw talagang matanggal. Ang aking balat ay magaspang. Sa loob ng kotse, wala siyang kibo. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ang katahimikan ay nakakabingi. Inisip ko ang 15 taon naming pagsasama. Nagsimula kami sa wala. Nagsumikap kami. Ngunit bakit ngayong narito na kami sa tagumpay? Parang mas malayo siya sa akin kaysa nung naghihirap pa kami. Mariano, huwag kang mag-isip ng masama, bulong ko sa sarili ko. Magalak ka. Ito ang araw ng tagumpay ninyong dalawa. Hindi ko alam na ang tagumpay na ito ang magiging mitsa ng pagtatapos ng lahat ng pinangarap ko. Ang lumang Amerikana ko ay simbolo ng aking katapatan, habang ang kanyang toga ay simbolo na palang ang kanyang paglayas sa aming pagsasama. Ang loob ng malaking auditorium ng universidad ay puno nga tao. May amoy ng mamahaling pabango at naririnig ang tawanan ng mapamilyang naron. Nakaupo ako sa bahagi ng makamakanak. Napapaligiran ako nga, taong nakasuot nga, barong nagawa sa pinya at mga babaeng nakaterno na tila galing sa mga sikat na designer. Hinawakan ko ang laylayan na aking lumang Amerikana. Pakiramdam ko ay isa akong ligaw na damo sa gitna ng magagandang bulaklak. Ngunit hindi ko pinansin ang hiya. Narito ako para sa aking asawa nang tawagin ang pangalan niya, Dr. Lourdes Bernardo.
Tumayo ako ng napakataas, humiyaw ako sa tuwa. Iyon ang aking asawa. Siha ko sa loob-loob ko. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang babaeng nasa entablado ay ang babaeng inalagaan ko at itinaguyod ko sa loob ng 8 taon. Habang naglalakad siya, napakaganda niya. Hawak niya ang kanyang diploma na parang isang kayamanan. Matapos ang seremonya, nakita kami sa labas sa gitna ng malawak na hardin ng universidad. Maraming nagpapapicture, maraming bumabati sa kanya. Nang makalapit ako, kinuha ko ang aking lumang kamera. Lourdes, picture naman tayo kasama, ang diploma mo. Sabi ko na may malaking ngiti. Pero ang sagot niya ay isang malamig na tingin. Mariano, tama na, sabi niya, nakakahiya. Maraming nakatingin. Naguluhan ako. Anong nakakahiya, Lourdes? Asawa mo ako. Tayo ang makasama sa hirap bago ka nakarating dito. Doon na lumabas ang tunay na kulay kanyang kaloban. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay punong pandidiri. Tayo? Sabi niya na may halong pait sa boses. Mariano, ako ang nag-aral. Ako ang pumasa sa board exam. Ikaw? Ano ang ginawa mo? Nag-ayos ka lang ng mabulok na sasakyan. Nakpalit ka lang na langas. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Lourdes, bakit mo sinasabi iyan? Magkasama tayo sa lahat. Mag-asawa tayo. Tumawa siya ng mapait. Mag-asawa? Mariano, tingnan mo ang jarili mo. Ang suot mong Amerikana ay mas matanda pa sa mga kaklase ko. Ang nakamay mo ay laging amoy grasa. Nakakasuka ang amoy mo kahit bagong ligo ka pa. Isang doktor na ako ngayon. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. 15 taon ng pagmamahal. Itinapon niya sa loop lamang ng ilang minuto. Sinabi niya na kailangan niya ng taong kapareho niyang antas. Isang taong edukado, mayaman, at iginagalang. Hindi na daw niya kayang ipakilala. Ako sa mga kasamahan niyang doktor bilang asawa niya. Kinahihiya niya ako. Ang taong nagbigay sa kanya ng lahat ay siya na ngayong ikinakahiya niya. Gusto ko ng divorce. Mariano, ang huling salitang binitawan niya bago siya tumalikod. Nakausap ko na ang aking abogado. Huwag mo ng pahirapan pa ang sitwasyon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng masayang selebrasyon habang ang buong mundo ko ay gumuho na. Hawak ko pa rin ang lumang kamera na hiram ko lang sa kapitbahay. Ang diplomang pinagtulungan naming nakuha ay naging sandata na pala niya para saktan ako. Ang 8 taon ng aking sakripisyo ay nauwi sa isang malupit na pagtatapos. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lamig ng katotohanan. Ang taong minahal ko ay wala na. Ang nasa harap ko ay isang estranghero na may pusong bato. 3 araw matapos ang mapait naming pagtatalo sa labas ng universidad, dumating ang isang bagay na kailanman ay hindi ko inasahan. Isang lalaking naka-uniforma ang kumatok sa pintuan ng aming maliit at luma ng apartment. Hawak niya ang isang asul na sobre. Sa sandaling tanggapin ko iyon, naramdaman ko ang panginginig na aking makamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit na dulot ng katotohanan ang babaeng pinagsilbihan ko nga 15 taon ay formal na ngang pinuputol ang aming ugnayan. Pinuksan ko ang sobre. Iyon ang mga dokumento para sa aming lihunan. Habang binabasa ko ang bawat pahina, pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinasampal ang aking mukha. Hindi lang simpleng paghihiwalay ang hinihingi ni Lourdes. Gusto niyang kunin ang lahat ng natitira sa akin. Humihingi siya ng 140,000 piso bawat buwan bilang suporta o alimony. 140,000 piso. Saan ko kukunin ang ganon kalaking halaga? Ako na isang hamak na mekaniko lamang na halos wala nang matira. Sa sarili dahil lahat ng kita ko ay napunta sa kanyang pag-aral, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang dahilan na isinulat ng kanyang abogado. Sinabi ron na ako raw ay naging malupit. Sinabi ron na ako raw ay nagkaroon ng pinansyal na pag-abuso sa kanya nung siya ay nag-aral pa. Financial control. Iyan ang terminong ginamit nila. Napatawa
Ako nang mapait habang tumutulo ang aking maluha. Paano ko siya makokontrol sa pera, gayong wala naman akong itinira para sa aking sarili. Ang bawat kusing na kinita ko mula sa pagpapalit ng langis at pag-ayos ng mga preno ay diretso sa kanyang nga kamay. Binayaran ko ang kanyang nga libro, ang kanyang mamahaling gamit sa ospital, at pati na ang kanyang mapakain sa labas kasama ang kanyang makaibigan. Ngayon, gagamitin niya ang aking kahirapan laban sa akin. Gagamitin niya ang aking mga sakripisyo upang palabasin na ako ang masamang tao. Dahil wala na akong pera, humahanap akong abogadong kaya ko lang bayaran. Nakilala ko si Attorney Rodrigo Santos. Siya ay isang matandang abogado na may maliit na opisina sa kanto ng isang tahimik na kalsada. Ang kanyang opisina ay amoy ng lumang papel at mainit na kape. Pagkakita pa lang niya sa mga dokumentong dala ko, napailing na siya, sinabi niya sa akin, "Mariano, mabigat ito. Ang nga abogadong kinuhang asawa mo ay galing sa isa sa mga pinakamahal na law firm sa Makati. Hindi sila basta-basta. Isang malaking kumpanya ng mga abogado ang kalaban natin." Naguluhan ako. Tinanong ko si Attorney Rodrigo, paano siya nakakuha ng ganun kamahal na abogado? Katatapos lang niyang mag-aral, wala pa siyang ipon. Ang tanging sagot ni Attorney Rodrigo ay isang seryosong tingin. Sinabi niya na siguradong may ibang tao na nakpopondo sa laban na ito. May isang taong may malalim na bulsa ang nasa likod ni Lourdes. Ang taong iyon ang nakbabayat ng daan-daang libong piso para lamang siguraduhin na durok ako sa harap ng batas. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame ng aming apartment na puno ng kahon ng gamit ni Lourdes na hindi pa niya kinukuha. Pakiramdam ko ay nalulunot ako sa gitna ng dagat. 15 taon ng tapat na pagsasama. 8 taon ng pagbebenta ng lahat ng aking ari-arian at sa huli ang kapalit ay isang demanda na nagsasabing ako ay isang abusadong asawa. Inisip ko, ito ba ang premyo sa pagiging mabuting tao? Ito ba ang dulungang lahat ng aking paghihirap? Naalala ko ang bawat gabing hindi ako kumakain para lang may pambayad siya sa kanyang ma-exam. Naalala ko ang bawat araw na tiniis ko ang init sa lubngang talyer habang siya ay nasa air-condition na silid-aralan. Ang lahat na nga iyon ay binaligtad niya. Ang aking pagmamahal ay tinawag niyang kontrol. Ang aking sakripisyo ay tinawag niyang manipulasyon. Sa bawat sandali na lumilipas, ang sakit sa aking puso ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Kung gusto ni Lourdes Ngiera, ibibigay ko sa kanya. Ngunit hindi ko ito gagawin sa paraang madumi na tulad ng sa kanya. Hahanapin ko ang katotohanan. Hahanapin ko kung sino ang taong nasa likod niya. At sa tulong ni Attorney Rodrigo, ipapakita ko sa buong mundo na ang isang simpleng mekaniko ay hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit sinong may mataas na pinag-aralan. Ang katotohanan ay parang langis sa tubig, laging lulutang at lulutang din sa huli. Hindi ako mapakali sa loob ng aming maliit na apartment. Ang sinabi ni Attorney Rodrigo tungkol sa isang misteryosong taong nagpopondo sa aking asawa ay parang isang tinik na nakabaon sa aking isipan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita nga sarili kong mga mata kung sino ang sumisira sa 15 taon ng aming pagsasama. Kaya naman, isang umaga, tumawag ako sa talyer at sinabing hindi muna ako makakapasok. Sumakay ako sa aking lumang pickup truck. Ang sasakyang ito ay kasing tanda na aking paghihirap. Maingay ang makina nito at punong kalawang, ngunit dinala ako nito patungo sa Metropolitan Hospital. Iyon ang isa sa mga pinakamahal at pinakasikat na ospital sa bansa. Doon nagsimulang magduty si Lourdes bilang isang doktor. Pagdating ko, ipinarada ko ang aking truck sa isang madilim na sulok ng parking garage. Doon nahintay ako. Nahintay ako nga mahigit 2 oras habang pinakmamasdan ang bawat taong lumalabas sa elevator. Sa bawat minuto na lumilipas, naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko. Naalala ko nung binenta ko ang aking koleksyon ng mga lumang motor para lang may pambayad siya sa kanyang mga libro. Naalala ko ang mahapunan na sardinas lang ang ulam ko para lang makasama siya sa mga mamahaling dinner kasama ang kanyang mga tinatawag na study group.
Pagkatapos ngang 2 oras, bumukas muli ang pinto ng elevator at doon nakita ko siya. Si Lourdes. Ngunit hindi ito ang Lourdes na nakilala ko 15 taon na ang nakararaan. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay mayos na mayos at ang kanyang muka ay punong saya. Ngunit hindi siya nag-isa. May kasama siyang isang lalaki. Matangkat, kagalang-galang ang tindig, at nakasuot ng isang napakamahal na Amerikana. Mukhang nasa edad na 45 ang lalaki. Ayon sa aking nalaman sa huli, siya ay si Basi Antonio Valderrama, isang sikat na doktor sa puso sa ospital na iyon. Habang naglalakad sila, nakita ko ang kamay ni Antonio na nakapatong sa likuran ni Lourdes. Ang paraan ng paggawa niya ay hindi basta pakikipagkaibigan lamang. Iyon ay paggawa ng isang taong nagmamayari. Nang makarating sila sa isang itim na Mercedes-Benz, biglang huminto ang mundo ko. Ang sasakyang iyon ay nakakahalaga ng milyon-milyong piso. Bago sila sumakay, niyakap ni Antonio si Lourdes at hinalikan siya ng matagal. Hindi iyon halik ng mabagong makakilala. Iyon ay halik ng 2 taong matagal ng makasintahan. Naramdaman ko ang panunuyo na aking lalamunan. Habang ako ay nagtatrabaho ng lagpas sa oras sa maduming talyer, habang ako ay nakakandakuba sa pag-ayos ng makina para lang may padala sa kanya, narito siya nagpapakasaya sa piling ng ibang lalaki. Ang mas masakit pa ay ang katotohanang nalaman ko mula sa aking tumaltik. Ang relasyon nila ay hindi lamang nagsimula noong nakaraang buwan. 2 taon na pala silang magkasama. 2 taon. Ibig sabihin, noong huling 2 taon ng kanyang pag-aaral, habang binubuhos ko ang bawat sentimo ng aking kita para sa kanyang pangarap, niloloko na niya ako. Habang hinahawakan ko ang kanyang kamay at sinasabing konting tiis na lang, mahal ko, iniisip na pala niya kung paano ako iwan para sa lalaking ito. At ang sasakyang Mercedes-Benz na iyon, sa huli ko nalaman na ang credit line na ginamit para makuha ang sasakyang iyon ay nakapangalan sa akin. Ninakaw niya ang aking pagkatao at ang aking kredito para lamang bumili ng luho para sa kanyang kabit. Pinanut ko silang umalis, lulan ng marangyang sasakyan. Naiwan akong mag-isa sa loob ng aking lumang truk na may amoyng langis at kalawang. Ang sakit ay parang isang apoy na unti-unting tumutupok sa aking kaluluwa. 15 taon ng pag-ibig, 8 taon ng paghihirap. Lahat ng iyon ay nawi sa panloloko. Isang doktor na sikat at isang asawang taksil. Sila ang mataong akala ko ay mga tagapagligtas ng buhay, ngunit sila pala ang papatay sa aking puso. Ngunit sa sandaling iyon, habang tumutulo ang aking luha, may isang bagay na nabuo sa aking loob. Hindi ako susuko. Hindi ako papayak na tapakan nila ang aking dangal. Ang katotohanan ay lumabas na at sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng aking pawis na inaksaya nila ay makakaroon ng katarungan. Nakalubok ako sa dilim sa loob ng aming maliit na apartment. Ang silit na ito, na dati ay puno ng pangarap, ay parang isang kabaong na lamang ngayon. Habang nakatingin ako sa mabakanteng bahagi ng dingding kung saan dati ay nakasabit ang aming mga larawan, naramdaman ko ang bigat ng aking pagkatalo. Isang hamak na mekaniko laban sa isang doktor at sa kanyang mayamang mangingibig. Ano nga ba ang laban ko? Ngunit sa gitnang aking kawalan pag-asa, may isang bagay na biglang pumasok sa aking isipan. Isang maliit na bagay na matagal ko nang kinalimutan, ang kamera. 6 na buwan na ang nakalilipas, nagkaroon ngang sunod-sunod na nakawan sa aming barangay. Natatakot si Lourdes noon, lalo na kapag kailangan niyang mag-aral hanggang madaling araw habang ako ay nasa talyer. Mariano, sabi niya sa akin noon, natatakot ako rito sa bahay. Baka may pumasok na magnanakaw habang wala ka. Dahil sa pag-alala ko sa kanyang kaligtasan, kahit na wala kaming sapat na pera, bumili ako ng isang simpleng wireless camera. Itinago ko ito sa taas ng cabinet sa aming sala, kung saan makikita ang buong pinto at ang aming sofa. Naalala ko pa kung paano niya ako niregaluhan ng isang mahigpit na yakap at halik ng may kabit ko iyon. Salamat Mariano, sabi niya noon. Pakiramdam ko ay ligtas na ako dahil sa iyo.
Ngayon, habang inaalala ko ang tagpong iyon, parang may kung anong mapait na lasa sa aking dila. Kinuha ko ang aking lumang laptop. Nanginginig ang aking maga daliri habang binubuksan ko ang cloud account ng kamera. Hindi ko na ito nabubuksan simula nang kinabitan ko ito. Sa isip ko, hindi naman kailangan dahil wala namang pumasok na magnanakaw. Pero ang hindi ko alam ay ang tunay na magnanakaw ay matagal nang nasa loob ng aming bahay. Ang magnanakaw na aking dangal, na aking pera at na aking 15 taon na katapatan. Nag-scroll ako pabalik sa mga record. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Dun ako huminto. Nakita ko ang isang video mula noong isang hapon ng Martes. Ika-22 ng Marso, ang oras ay 2:30 ng hapon. Iyon ang oras na dapat ay nasa talyar ako. Nakakandapuyat sa pag-ayos ng makina ng dip. Sa video, bumukas ang pinto ng aming apartment. Pumasok si Lourdes. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang lalaking nakita ko sa ospital. Si Antonio. Panorin ko ang video ng may habdi sa aking dibdib. Nakita ko kung paano pumasok si Antonio at agad na niyakap ang aking asawa sa mismong sala na ako ang nagbabayad ng upa. Pero hindi ang yakap ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang nasalitang narinig ko mula sa mikropono ng kamera. Mariano, ang hangal na mekaniko, sabi ni Lourdes habang tumatawa, ni hindi niya alam na narito tayo ngayon. Narinig ko ang boses ni Antonio. Sinabi niya, kailan mo ba tatapusin ang palabas na ito sa kanya? Nakakasawa na ang pagtatago natin. Sumagot si Lourdes nang may kasamang pandidiri sa kanyang boses. 1 kumpas na lamang, Antonio. Pagkatapos na aking graduation, tatapusin ko na ang nakakasawang kumpas na ito. Charade. 1 palabas, iyan ang tawag niya sa aming 15 taon ng pagsasama. Hindi ako makahinga habang naririnig ko silang nagtatawanan sa sofa. Ang sofa na pinag-ipunan ko ng matagal para lang may mapahingahan siya pagkatapos ng kanyang clinical rotations. Sinabi ni Lourdes sa video, alam mo ba, Antonio, nakakasuka na ang makunwari na mahal ko siya tuwing uwi siya na may amoying grasa at langis. Gusto kong sumuka, pero kailangan ko ang pera niya para sa aking matrikula. Siya ang aking libreng tiket para maging doktor. Tinawag niya akong mangmang. Tinawag niya akong isang mekanikong bobo. Sinabi niya na ang tanging silbi ko lang sa buhay niya ay ang magbayad ng kanyang nga utang. 8 taon, Antonio, sabi ni Lourdes. 8 taon akong nagpanggap na. Nagpapasalamat sa kanyang masakripisyo. Ngunit sa totoo lang, hinding-hindi ko siya may papakilala sa aking mga kasamahan. Siya ay isang mansa sa aking magandang kinabukasan. Ang bawat tawa nila ay parang kulok sa aking pandinig. Ang bawat pangungutya ay parang latigo na humahampas sa aking likuran. Napanood ko silang mag-usap kung paano nila ako ubusin. Paano nila kukunin ang huling sentimo sa aking bulsa bago nila ako itapon sa kalsada. Sinabi pa ni Lourdes na plano niyang gumamit ng mga pekeng dokumento para palabasin na ako ay isang abusadong asawa. Sa ganoong paraan, hindi ko raw makukuha ang kahit anong barya mula sa kanya kapag naging doktor na siya. Ibinaba ko ang takip ng aking laptop. Ang dilim sa silid ay tila naging mas makapal. Ngunit sa likod ng aking mamata, may isang liwanag na nagsimulang mag-alap. Isang galit na hindi ko pa naramdaman nun. Hindi lang ito galit dahil sa pagtataksil. Ito ay galit dahil sa kawalang hiyaan ng isang taong biniyayaan mo ngang lahat, ngunit ang isinukli ay kamatayan ng iyong pagkatao. Salamat sa kamera na ito. Salamat sa takot ni Lourdes na nanakawan siya, dahil iyon ang nagbigay sa akin ng pinakamatibay na ebidensya. Hawak ko na ang katotohanan. Hawak ko na ang video na magpapatunay kung sino talaga ang biktima at sino ang tunay na kriminal. Hindi ako isang mekanikong bobo. Ako ay isang lalaking nagtiwala at ang pagtitiwalang iyon ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Sisiguraduhin ko na sa oras na harapin namin ang hukom, ang bawat salitang binitawan niya sa video na ito ay babalik sa kanya ng mahigit na baksik. Ang mata ng katotohanan ay nakamasit at wala siyang matatakasan. Matapos kong mapanood ang mga video sa kamera, pakiramdam ko ay hindi sapat ang galit na nararamdaman ko.
May kung anong boses sa loob ng aking isipan na nagsasabing mas malalim pa ang itinatagong dumi ni Lourdes. Hindi sapat na nalaman kong nagtataksil siya. May mas malaki pang kasinungalingan sa likod ngang kanyang magandang mukha. Kaya naman, sa tulong ng aking abogadong si Rodrigo, kumuha kami ng isang mahusay na tumaltik, si Jennifer De Leon. Sinabi ko sa kanya, Jennifer, busisiin mo ang bawat hiblangang buhay nga asawa ko. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bato na hindi tinitingnan. Pagkalipas ng 3 araw, tinawagan ako ni Jennifer. Mariano, kailangan nating makita, sabi niya. Ang boses niya ay seryoso at tila may halong kaba. Nakita kami sa isang maliit na kainan malayo sa aming talyer. Pagupo ko pa lang, inilatak niya ang isang makapal na folder sa harap ko. Mariano, huminga ka ng malalim, simula niya. Ang asawa mong si Lourdes Bernardo ay hindi talaga si Lourdes Bernardo. Napatigil ako sa pag-inom ng kape. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Jennifer, 15 taon na kaming mag-asawa. Paano mo sasabihing hindi siya ang kilala ko? Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang tunay na Lourdes Bernardo ay namatay na 12 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa kalsada. Ang babaeng pinakasalan mo, ang babaeng pinag-aral mong medisina, ang tunay niyang pangalan ay Sandra Michelle Torres. Pakiramdam ko ay biglang huminto ang tibok nga aking puso. Sandra Torres? Sino si Sandra Torres? Ipinakita ni Jennifer ang mga dokumento mula sa pulisya. Si Sandra Torres ay isang babaeng may mahabang listahan ng kaso sa iba't ibang probinsya, identity theft, panloloko sa credit card, estafa. Ninakaw niya ang pagkataong isang babaeng wala ng buhay upang burahin ang kanyang madilim na nakaraan at magsimula ng bagong buhay. At ang bagong buhay na yon ay nagsimula sa piling ko. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Mariano, hindi ikaw ang unang lalaking ginawa niyang biktima, patuloy ni Jennifer. May 2 pa siyang naging asawa bago ka. Ang una ay isang mayamang kontraktor sa construction. Pinag-aral din siyang lalaking iyon. At matapos makuha ang gusto, ninakawan niya ang lalaki at hiniwalayan. Ang pangalawa ay isang mekaniko rin na katulad mo. Pinakbayad niya ang lalaki para sa kanyang mga kurso sa medisina at nang makuha ang sertipiko, bigla na lang siyang naglaho kasama ang lahat ngipon nito. Napahawa ako sa aking ulo. Mariano, nagamit ka lang bulong ko sa aking sarili. Ginamit ka lang ang isang profesional na manloloko, ngunit may mas masahol pa. Inilabas ni Jennifer ang huling dokumento. Ito ang pinakamapanganib sa lahat. Habang nakakanda kuba ka sa talyer para bayaran ang kanyang matrikula, kumuha si Sandra ng isang malaking life insurance policy sa ilalim ng pangalan mo. Makano? Tanong ko sa nanginginig na boses. 25 milyong piso, sagot ni Jennifer. 25 milyong piso. At ang nakasulat na makikinabang sa prakapa na matay ka, walang iba kundi si Lourdes o si Sandra. Mariano, pinalsipika niya ang iyong pirma. Gumawa siya ngang mapekeng dokumento para ipakita na sumasang-ayon ka sa insurance na ito. Naisipi ko hangga mag-video sa kamera. Naisipi ko hangga pag-usapin nila ni Antonio. Plano nilang gubusing ang aking pera at pagkatapos ayano. Plano ba nilang magarung ako ni aksidente? Plano ba nilang mamatay ako para makuha nila ang 25 milyong piso? Ang lamig ngang katotohanan ay pumasok hanggang sa aking mabuto. Ang babaeng hinalikan ko gabi-gabi, ang babaeng ipinagluto ko ang agahan, ay ang babaeng naghihintay na lamang ng aking kamatayan para maging milyonaryo. Tumingin ako sa aking makamay na punong grasa. Ang makamay na ito ang nagpakain sa kanya. Ang makamay na ito ang nagbayad para sa kanyang titulo bilang doktor. At ngayon, ang makamay na ito rin ang maglalantat sa kanyang tunay na pagkatao, Sandra Torres. Isang kriminal, isang manloloko, isang babaeng walang kaluluwa. Mariano, anong gagawin natin? Tanong ni Jennifer. Tumingin ako sa kanya ng may matinding determinasyon. Iipunin natin ang lahat ng ito. Bawat pekeng pirma, bawat nakaw na pangalan, bawat biktima niya sa nakaraan. Dadalhin natin ito sa korte. Akala niya ay isang hamak na mekaniko lang ang kinalaban niya. Akala niya ay madali akong durugin. Ngunit nakamali siya.
Ang isang mekaniko ay sanay na humawak ng mga sirang bagay at sa pagkakataong ito, ako ang ayos sa katarungang binaluktot niya. Isang malaking ganti ang parating at sisiguraduhin ko na ang 25 milyong piso na inaasahan niya ay magiging isang mahabang panahon sa loob ng rehas ng bilangguan. Ang araw na iyon ay tila may kakaibang bigat sa hangin. Ang langit sa labas ng gusali ng korte ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ngang nararamdaman ko. Ako si Mariano, isang simpleng tao na ang tanging hangat ay katahimikan. Ngunit ito akong gayon, nakaupo sa loob NG isang silid na puno NGMA silya nagawa sa matigas na kahoy. Ang amoy NG lumang papel at semento ay bumabalot sa paligid. Sa harap ko nakita ko si Lourdes, napakaamong kaniyang mukha. Suot niya ang isang puting blusa na tila sumisimbolong kalinisan. Ang kaniyang mga mata ay mamasa-masa, tila isang biktima na kailanman ay hindi nakapanakit ng langgam. Sa bawat galaw niya, may kasamang buntong hininga, napakahusay niyang umarta. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, baka pati ako ay naawa na sa kaniya. Nagsimula ang pagdinig. Tumayo ang kaniyang abogado at nagsalita ngang mamabulaklak na salita. Sinabi nila na ako raw ay isang malupit na tao. Sinabi nila na pinagbintangan ko lang ang isang inosenteng babae na wala namang ibang ginawa kundi mahalin ako. Habang nagsasalita ang abogado, si Lourdes ay marahang umiyak. Ginamit niya ang kaniyang panyo para punasan ang maluhang sa tingin ko ay gawa-gawa lamang. Nakaupo sa mataas na silya ang kagalang-galang na Hugo Morales. Siya ay isang lalaking may edad na, marahil ay nasa kaniyang 65 taon na rin. Maputi na ang kaniyang buho at ang kaniyang nga mata ay tila nakakakita hanggang sa kalobluban ng iyong kaluluwa. Seryoso siya. Walang mababakas na emosyon sa kaniyang mukha habang tinitingnan ang mga dokumento sa kaniyang harap. Dumating ang pagkakataon na kailangan ko ng magsalita. Hindi ako sanay sa harap ng maraming tao. Ang puso ko ay tumitibo ng napakabilis, parang may tambol sa loob ng dibdib ko. Ngunit naisip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Naisip ko ang panlolokong ginawa nila sa akin. Doon ko kinuha ang aking lakas. Tumayo ako at humarap sa hukom. Hindi ako gumamit ng matatayok na salita. Sinabi ko lang ang totoo. Ikinuwento ko kung paano ko siya nakilala. Ikinuwento ko ang bawat detalyeng aming pagsasama hanggang sa matuklasan ko ang kaniyang lihim. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang bahagyang pagngisi ni Lourdes. Tila sinasabi niya sa kaniyang isip na wala akong mapapatunayan. Ngunit doon siya nakakamali. Inilabas namin ang aming alas. Ipinakita namin sa hukuman ang madokumentong nagpapatunay sa kaniyang tunay na pagkatao. Ang babaeng nasa harap namin ay hindi ang tunay na Lourdes. Siya ay isang impostora na gumamit ng pangalan ng iba para makapagsagawang kaniyang nga masasamang balak. Nakita ko ang biglang pagpulang kaniyang mukha. Ang kaniyang mga kamay na kanina ay payapa ay nagsimula ng manginig. Hindi pa kami natapos doon. Iniharap namin ang isang video. Ito ay isang pagtatala kung saan makikita siyang tumatawa habang pinaplano ang kaniyang susunod na hakbang. Sa bidyong iyon, hindi siya ang biktima. Siya ang direktor ng isang napakasamang dula. Malinaw na malinaw ang kaniyang boses. Walang pag-alinlangan. Walang awa. Nang matapos ang video, ang buong silid ay binalot ng katahimikan. Ang mataw sa loob ng korte ay nagsimulang makbulungan. Ang imahe ng isang kawawang babae na binuo ni Lourdes ay gumuho sa loob ng ilang minuto. At doon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, si Hugo Morales, ang seryosong hukom na kanina pa walang kibo, ay biglang humalakhak. Hindi ito isang tawangang pangungutya, kundi isang tawangang pagkamangha sa kapangang mukha ng taong nasa harap niya. Tumawa siya ng malakas. Sabi niya, sa loob ng maraming taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakakitang ganitong klaseng pag-arte. Sabi niya, ang galing daw ni Lourdes dahil muntik na siyang maniwala sa simula. Ang tawang iyon ng hukom ay parang isang hatol na rin. Ito ang tawa ng katotohanan na sa wakas ay lumabas na. Si Lourdes ay napatayo. Sinubukan pa niyang magpaliwanag. Sumigaw siya. Sabi niya, pakaraw ang video.
Sabi niya, pinagtutulungan lang daw namin siya, ngunit wala nang nakikinig. Ang kaniyang boses ay tila isang sirang plaka na wala ng saysay. Maya-maya pa, ang kaniyang mukha ay namutla. Ang kaniyang mga mata ay tumirik. Sa harap ng maraming tao, bigla siyang nawalang ng malay at bumaksak sa sahig. Marahil ay hindi na kinaya ng kaniyang katawan ang tindi ng kahihiyan. O marahil, ito na naman ay isa sa kaniyang mauling pag-arte para makakuhang awa. Ngunit ang hustisya ay hindi na madadaya. Ang katotohanan ay nakatayo na ng matuwid sa gitna ng silit. Ramdam ko ang malalim na pahinga ng aking sarili. Sa wakas, ang bigat na dinala ko sa loob ng mahabang panahon ay nagsimula ng gumaan. Ang hustisya, na akala ko ay mailap, ay narito na sa harap ko. Pagkatapos ng matinding eksena sa korte, lumipas ang ilang linggo bago ibinaba ang pinal na desisyon. Sa mga panahong iyon, hindi ako masyadong nakakatulog. Palagi akong nag-isip, ngunit may tiwala ako sa ating batas. May tiwala ako na ang bawat masamang gawa ay may katapat na kabayaran. Dumating ang araw ng pahukom. 12 taon. Iyan ang bilang ng taon na kailangang gugulin ni Lourdes sa loob ng kulungan. 12 taon na malayo sa laya. 12 taon na pagbabayaran niya ang bawat sentimo at bawat luhang idinulot niya sa akin at sa iba pang mga biktima. Nang marinig ko ang hatol, parang may kung anong malaking bato ang naalis sa aking balikat. Hindi rin nakaligtas ang kaniyang kasabwat na si Antonio. Ang lalaking iyon na nakpanggap na isang marangal na doktor. Dahil sa kaniyang pakikipagsabuatan sa mga ilegal na gawain ni Lourdes, tinanggalan siyang lisensya. Ang kaniyang karera na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay naglaho na parang bula. Nawalan siyang lahat. Ang kaniyang maari-arian, ang kaniyang dangal, at ang kaniyang kinabukasan. Balita ko, iniwan din siyang lahat ng mga taong akala niya ay kaniyang kaibigan. Ang kaniyang kayamanan ay naubos sa pagbabayad ng maabogado at multa. Ito ang sinasabi nating karma. Ang gulong ng buhay ay umikot, at sa pagkakataong ito, nasa ilalim sila. Habang nasa loob ako ng aking munting bahay, tinitignan ko ang aking makagamitan sa pagiging mekaniko. Napaisip ako, bakit nga ba ako ang pinili ni Lourdes? Sa daming ang tao sa Pilipinas, bakit isang simpleng mekanikong tulad ko ang kaniyang tinarget? Nalaman ko ang sagot mula sa mga ulat ng pulisya. Ang tunay na Lourdes, ang babaeng pumanaw na at ninakawan ng pagkakakilanlan, ay may asawa rin na isang mekaniko. Ang impostorang ito ay sadyang nahanap ng isang lalaking may katulad na hanapbuhay para mas madali niyang magaya ang buhay ng tunay na Lourdes. Ginamit niya ang aking propesyon para maging kapani-paniwala ang kaniyang kwento. Galit na galit ako nang malaman ko iyon. Ginamit niya ang dangal ng aking trabaho para sa kaniyang pansariling interes. Isang araw, may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang isang pamilya. Sila ang tunay na kamag-anak ng babaeng ninakawan ng pangalan. Ang mamata nila ay puno ng pasasalamat. Hinawakan ng matandang babae ang aking kamay. Umiyak siya. Nagpasalamat siya dahil kung hindi raw dahil sa aking lakas ng loob na lumaban, hinding-hindi makakamit ng kanilang mahal sa buhay ang hustisya. Ang kanilang anak na pumanaw na ay sa wakas ay makakapagpahinga na ng matiwasay dahil ang kaniyang pangalan ay nalinis na mula sa mga mansang krimen. Inabutan nila ako ng isang munting regalo. Hindi ito pera, kundi isang simpleng pagkain na luto sa kanilang probinsya. Ramdam ko ang kanilang tapat na pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi lang pala para sa aking sarili ang laban na ito. Ito ay laban para sa lahat ng mga taong hindi makapagsalita. Ngayon, ang aking buhay ay bumalik na sa normal. Gumigising ako sa umaga na may ngiti sa aking malabi. Naririnig ko ang huni ng maibon at ang ingay ng masasakyan sa kalsada. Wala na ang takot, wala na ang pagdududa. Natutunan ko na ang katotohanan ay maaring matabunan nga mga kasinungalingan sa loob ng maikling panahon. Maari tayong malinlang nga mga matatamis na salita at magagandang mukha. Ngunit sa huli, ang liwanag ng katotohanan ay laging nananaig. Ang mataong nagtatanim ng masama ay aanhirin ng kasamaan. Ang mataong nananatiling tapat at mabuti, kaano man kahirap ang pagdaanan, ay laging may gantimpala mula sa itaas.
Sa aking pahupo sa baranda habang uminom ng mainit na kape, tinitingnan ko ang dapit hapon. Ang kulay kahel na langit ay nagpapaalala sa akin na ang bawat araw ay may katapusan, ngunit ang bawat bukas ay may dalang bagong pag-asa. Ako si Mariano, isang mekaniko, isang biktima, ngunit ngayon ay isang tao na malaya at payapa. Ang hustisya ay hindi lamang isang salita sa mga libro. Ito ay isang buhay na katotohanan na nagbibigay ng tahimikan sa ating mga puso. Salamat sa Panginoon dahil sa wakas, tapos na ang lahat. Ang karma ay dumating na, at ang katarungan ay nanahan na sa aking tahanan. Walang mas hihigit pa sa pakiramdam ng isang malinis na konsensya at isang pusong walang dinadalang galit. Ang buhay ay maikli lamang, kaya piliin nating maging mabuti at laging manindigan sa kung ano ang tama. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Isang taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw ngayong umaga sa aking bagong bakuran ay parang isang mainit na yakap mula sa langit. Nakaupo ako sa aking beranda, hawak ang isang tasang mainit na kape. Sa harap ko ay ang aking bagong talyer. Hindi na ito ang madilim at maruming talyer kung saan ako nagpaalipin noon, ngayon. Isa na itong malinis at mayos na seng para sa pag-ayos ng malumang sasakyan o mga classic cars. Matapos ang lahat ng gulo sa korte, nakakuha ako ng katarungan. Sa tulong ng perang na ibalik sa akin mula sa mga ninakaw ni Sandra, nakabili ako ng isang maliit na bahay na may malawak na garahe, 3 kwarto, 2 banyo, at higit sa lahat, ang katahimikan na matagal kong hinangat. Sa wakas, ang bawat gamit na mayroon ako ay tunay na akin. Walang utang, walang kasinungalingan, walang takot. Isang hapon, habang abala ako sa pag-ayos nga makina ng isang luma at pulang Mustang, may isang babaeng lumapit. Mariano, ikaw ba ang mekanikong sinasabi nilang may kamay ng isang artista? Tanong niya sa akin. Ang boses niya ay malumanay at may halong paganga. Tiningnan ko siya. Siya si Elena. Isang nurse sa aming lokal na ospital. Nakasuot siya ng simpleng damit at may mga matang tila laging nakangiti. Hindi katulad ni Sandra na laging naghahanap ng luho. Si Elena ay kontento sa mga simpleng bagay sa buhay. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang naghahanap ng taong makakayos sa lumang sasakyan ng kanyang yumaong ama. Habang nagtatrabaho ako sa kanyang sasakyan, naging madalas ang aming pag-usap. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa 8 taon ng aking paghihirap. Ang tungkol sa panloloko ni Sandra at ang tungkol sa sakit ngang pagtataksil. Nakinig si Elena ng walang panghuhusga. Mariano, sabi niya habang hawak ang aking magaspang na kamay, ang magkamay na ito ay hindi dapat ikahiya. Ang dumingang langis at grasa ay tanda ng iyong katapatan at sipak. Mas marangal ang isang taong may maduming kamay ngunit may malinis na puso, kaysa sa isang taong may puting gown ngunit may madilim na kaluluwa. Ang masalitang iyon ay parang gamot na nagpagaling sa masugat na aking puso. Doon ko naintindihan na ang aking halaga bilang tao ay hindi nakadepende sa titulo nga aking asawa. Hindi ako isang hamak na mekaniko. Ako ay isang lalaking marangal, isang lalaking may dangal, isang lalaking kayang bumuo muli ng buhay mula sa madurok na pangarap. Isang taon matapos kaming makakilala, nagpasya kaming magpakasal ni Elena. Isang simpleng selebrasyon lamang sa aming barangay hall. Walang mamahaling gown, walang malaking handaan. Naroon ang aking mga tunay na kaibigan at maging si Linda Mitchell, ang kapatid ng tunay na Lourdes Bernardo. Sinabi ni Linda sa akin, Mariano, ikaw ang nagbigay ng hustisya sa aking pamilya. Itinuturing ka naming tunay na kapatid. Habang sumasayaw kami ni Elena sa ilalim nga bituin, naalala ko ang lalaking ako nun. Ang lalaking minaliit at tinawak na nakakadiri. Kung nasaan man si Sandra ngayon sa lupngang kanyang malamig na rehas sa bilangguan, sana ay nalaman niya na ang tagumpay na binuo sa kasinungalingan ay laging guguho, habang ang kaligayahang binuo sa katotohanan ay mananatili habang buhay. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang aking makamay sa salamin, ngumingiti na ako. Ang maitim na mansang grasa ay hindi na mansa sa aking paningin, sila ay mamedalya, medalya ng aking pakikipaglaban, medalya ang aking pagtatagumpay.
Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya akong lakas na tumayo muli. Natutunan ko na ang pinakamahalagang titulo sa buhay ay hindi pagiging doktor o mayaman, kundi ang pagiging isang mabuting tao na may payapang konsensya. Sa bawat isa sa inyo na nakikinig, lalo na sa aking mga kasing edad, tandaan ninyo ito. Huwag ninyong hayaan ang sinuman na sabihin sa inyo na wala kayong halaga dahil sa inyong trabaho o kalagayan sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig na walang halong panloloko at ang kapayapaan sa piling na mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Tapos na ang aking kwento ng pait at ngayon, nagsisimula na ang aking kwento ng tunay na ligaya. Matapos nating mapakinggan ang buong kwento ni Mariano, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot at matinding emosyon. Sa aking pananaw, si Sandra ay maaring may hawa na isang marangal na titulo bilang doktor na nagliligtas ng buhay. Ngunit, ang kanyang kaluluwa ay mayroong isang malalang bukol ng kawalang moralidad. Napakasakit isipin na nagawa niyang hamakin ang mismong tao na nag-alay ng kanyang kabataan at bawat sentimo ng kanyang kayamanan upang tuparin ang mga pangarap niya. Sa totulang, ang ginawa niya ay isang gawaing napakalupit. Ito ay isang bagay na hinding-hindi ko matatanggap sa anumang uri ng relasyon ng tao. Ang pinakatumimo sa aking isipan, na nagpabago sa aking pananaw, ay ang imaheng ng kamay ni Mariano. Ang makamay na puno nga itim na duming ang langis at grasa na tinawak ni Sandra na nakakadiri. Ngunit sa katotohanan, ang mga kamay na iyon ay mas marangal at mas malinis kaysa sa madilim na puso ng tinatawag nilang doktora. Ang masaklap na aral na dapat nating itanim ng malalim sa ating maisipan ay ito. Ang kabutihan ay dapat laging may kasamang malay o tamang pag-isip. Huwag mong hahayaan na dahil sa iyong labis na pagmamahal, ay gawin mo ang iyong sarili na tuntungan lamang para sa mga taong mapagsamantala. Nagtagumpay si Mariano hindi lang dahil siya ay may mabuting puso. Nagwagi siya dahil mayroon siyang paninindigan na ipaglaban ang katarungan hanggang sa huli. Ang naging katapusan ni Sandra ay isang malinaw na patunay. Ang mataong natatayo ng kanilang tagumpay sa itaas ng pakasira ng buhay ng iba ay tiyak na babagsak. Magaman o huli, babayaran nila ang lahat ng kanilang kasamaan sa gitnang kahihiyan. Sana ay nakapulot kayo ang mahalagang aral sa kwentong ito. Ano ang inyong naging salobin tungkol sa ginawa ni Sandra? Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ng ating kagalang-galang na hukom? Isulat ninyo ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga boses. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang mensaheng ito, mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa inyong nga kaibigan at pamilya. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga kwentong puno ng inspirasyon at katotohanan. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento. Pagpalain nawa kayo ang pong may kapal.